Nakaranas ng panibagong harassment mula sa China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa sana ng research sa Sandy Cay 2 at 3 sa West Philippine Sea. Narito ang ulat. Sa kasagsagan ng Marine Scientific Survey and Sand Sampling itong Biyernes sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, kita sa video na ibinahagi ng PCG ang paglipad ng military helicopter ng China sa ibabaw ng mga rigid hull inflatable boat o RIB ng BIFAR. Ingat! Hindi lang yan ang bagong pangharas na ginawa ng China, kung saan ilang beses din na muntikang banggain ng China Coast Guard ang barko ng BIFAR. Dahil sa mga delikadong hakbang na yan ng China, itinigil ng PCG at BIFAR ang kanilang operasyon. Kaya't hindi nakakuha ng sample na mahalaga sana sa pagsusuri sa marine environment sa paligid ng mga Sandy Cay. Ipinadala na ang ulat patungkol sa insidente sa National Task Force West Philippine Sea para sa magiging susunod na hakbang ng pamahalaan. Patuloy rin ang pagbabantay ng PCG sa bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa Zambales. Nagpapalitan dito ang mga barko ng China Coast Guard. Pero dahil sa pagsisikap ng barko ng PCG na BRP Cabra, ay naitaboy pa ang barko ng China ng hanggang 90 nautical miles mula sa coastline ng bansa. Ang panindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, we have to deal with them professionally. We should not be instigated. And this kind of bullying should not be result to an escalatory response on the part of the Philippine government. So what we're doing is we document all of this bullying and aggressive actions of the People's Republic of China. We also publicize this for the Filipino people and the international community to learn about such unlawful activities. Samantala, inanunsyo ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na rotation and resupply o RORE mission nito ring Biyernes sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng AFP, patuloy ang gagawing pagsuporta sa ating mga tropa na nakaistasyon sa West Philippine Sea, katuwang ang PCG. Ito ang ikalimang sunod na RORE mission mula Hulyo ng nakaraang taon na walang untoward incident. Sa bilateral consultation mechanism ng Pilipinas at China ngayong buwan, ay napagkasundoang ituloy ang provisional agreement sa RORE. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.